Alright, baha sa Davao City, update ho tayo dito ngayon, no? Dated today, it's July 25, Saturday. Oras ho tayo is alas 16 ng umaga. So ito na yung hitsura ng lugar sa mga nagtatanong dyan, sa mga nagtataka ng mga taga Davao City. Siyempre, sa lawak ba naman ang lugar ho natin, Davao City, hindi natin mapupuntahan lahat ng mga lugar. I mean, hindi natin madadaanan. For example, kapag taga Davao, galing sa may northern part, no? So ano ba yung mga northern part? Papuntang Tagum City, mga ganyan, Davao del Norte. So hindi natin to madadaanan dito kapag mayroong mga baha, may mga ganyang issue. So ang ginawa ko na lang ngayon, ito na, nagkusang loob na para sa inyo. So ito yung itsura. Ako man din kagabi, napaka-curious ko rin talaga sa lugar. Gawa nung puro baha sa Davao City yung balita at nagtatawanan, totoo lang, nagtatawanan ang mga taga Luzon, mga Tagalog, I mean mga taga Luzon, no? At siguro ang iba taga Visayas. So tuwang-tuwa sila na binaha ang Davao City kahit paano makahanap sila ng butas no? Sa ating syudad, kasi nga daw Singapore, ganyan, no? The best city of all time, parang ganon. Lahat na lang yata number 1 ng Davao City, kung hindi man number 2, number 3, at least consistent kumbaga ba. So tuwang-tuwa ho sila kasi yun nga, binahangan Davao City. So ito na yun, hitsura ng baha sa Davao City. So kumusta naman kaya yung baha? Kumustahin ko lang mga taga Luzon, no? Particular sa NCR, Metro Manila, Calabarzon, no? Calabarzon means Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon Province. Kumusta naman yung lugar ho ninyo kapag binaha? Kagaya ba nito, nanaho pa agad, no? And taga region Central Luzon, that's Pampanga, Bulacan area, no? So kumusta ho inyong baha? Gaya ba sa Davao na agad-agad din na humuhupa? Anyway, ang mga nakita ko sa balita kagabi, sobrang nakakalungkot, nakakasad. I mean, ano ba, parang very disturbing talaga yung mga news kagabi na nakita ho natin sa Facebook, kasi daming mga sasakyan na lumulutang, no? Maraming mga properties, mga bahay, hanggang abot bubong, no? May mga tao na nasa bubong na talaga nakatira, I mean, tumuntong para hindi sila rin ng baha. And yun na nga, nakalungkot itong mga Jablo nating mga kababayang mga, hindi naman lahat ng mga Tagalog, no? Oo, pero marami yan sila, mga Tagaluzon, mga Jablo yata, no? Tuwang-tuwa sila sa baha sa Davao City. As if naman talaga binabaha kami ng isang linggo dito, hindi ha. So ito na nga yun, update sa baha natin dito sa Davao, sa baha namin sa Davao City. So bakit ko nasabing humupa agad, no? Siyempre, ito yung umulan. I mean, kumbaga, hindi talaga ito inulan kagabi. Ang baha kasi doon, no? Doon sa may papuntang bundok, sa area na yan, portion. So we're actually facing dagat area, no, sa portion nito. Sa unahan lang ng konti dyan is dagat na, Gulpok, Davao City Coastal Road na siya. So itong Talomo River, ito yung Talomo River. So dito sa Davao City, marami kaming ilog dito, no. Yung ilog talaga namin dito ay hindi siya yung parang fish pond lang yung datingan ng ilog, kundi streamline talaga siya, yung pang floodway talaga siya ba. No, so kapag may ulan sa mga bundok na bahagi ng Davao City, talagang dito dadaan, no. So ngayon, this time, ito yung napuruhan na ilog. So ibig sabihin ang ulan ay galing doon sa may Talomo. Kita niyo yan, that's Mount Apo ha, Mount Apo. Yan. Para lang sa kaalaman. Para sa insight. So ito yung Mount Apo, tapos ito yung Talomo Mountain, Mount Talomo. Yan ha. If I'm not mistaken, mga taga Davao, paki-correct niyo na ako. So ito yung Mount Talomo. Yan. So diyan umulan ng napakalakas, at ito yung naman yung Talomo River na naging streamline, no, ng baha nga, floodway papunta dito sa pinakaibabang bahagi ng Davao City. So ang Davao City is kami dito ha, halos yung downtown namin dito, halos lahat ng parte ng downtown Davao ay magka-level na sa dagat, no. So kung ang Metro Manila ay below sea level, ang Davao City naman, downtown area, urban area ay almost sea level talaga, halos lahat ng portion. So ito yung hitsura ng lugar ho namin, I mean yung Talomo River na binaha talaga kagabi. So ulitin ko, bakit ko nasabing no, balikan natin yun, yung sabi kong nahupa agad dito sa Davao City na mabaha. Kasi kagabi, around 10 to 11 PM, no, that's Friday, July 24, kasi 25 ngayon. So ibig sabihin, 7 hours lang, no, ganyan na hitsura, di ba? So kung titingnan natin yung pattern ng mga damo, ayan. So grabe, no, parang buhawi talaga yun. Kumbaga isang bagsakan ng napakalaking volume ng tubig, volume talaga ng tubig ang binagsak mula sa kalangitan dyan sa may Mount Talomo. Kaya dito sa dumaan sa tawag nito, ilog. Anyway, mamaya tinan natin siya sa may unahan na portion. So dito muna tayo ha. Ulitin ko, nakaharap ko tayo sa Dagat Pasipiko, di ba, sa open sea. Pero dito ay makikita gawa ng may nakatakip na
nakaharang na mga kapunong kahoy. Okay, so let's talk about flood control projects, and of course, syempre pag mga bubong mga DDH, no, die-hard Duterte haters, talagang tatawa yan sila at hahanapin nila yung 51 billion na flood control projects ni Congressman Pulong Duterte. Well, sasabihin ko sa inyo na itong lugar na to ay siyang sakop, no, sa distrito ni Congressman Pulong Duterte. So ulitin ko ang Davao City, trivia ho tayo sa mga hindi pa nakakaalam dyan. Davao City consists of three congressional districts, no? So we have District 1, District 2, and District 3. And District 1 siyang nire-represent ni Kong Pulong Duterte. So kasama sa District 1 itong Talomo, Barangay Talomo. Talomo District, in fact dito sila bilong, no, na distrito. So ulitin ko, 3 congressional districts meron na Davao City, at meron naman kaming 11 administrative districts. So yung 11 administrative districts kasama ito, no. So Talomo District, sakop siya sa District 1 ni Kong Pulong. So tama, no. So dito napunta yung kanyang 51 billion pesos flood control projects. So ngayon ang tanong, bakit binaha pa rin? Di ba? Kung merong 51 billion, ang laki nun. O nga, no, ba't binaha? Eh syempre yung baha galing sa langit yan. I mean, galing sa ano ba? Sa himpapawid, galing sa kalawakan, yan, no? From the atmosphere, from up above. Oh, saan pa ba galing? Diba? So walang magagawa tayong mga tao dyan. Kaya nga ito wala control, flood control. Kinokontrol lang yung flood. So meron ba tayong nakikita dito mga proyekto na makokontrol yung floods if ever na magkaroon ng flood na kagaya nung kagabi? So meron. The answer is ito, you know. Let's take a look at that. So di ba? Napaka-heavy, napaka-solid na mo yung bahay. Oh, di ba? Yung bahay na yan. Kung hindi dahil sa 51 billion na flood control project fund ni Kong Pulong Duterte, edi sana yung bahay na yan tuklap na yan. Oo, bakit? Kasi nag-erode na panigurado ang ating dike, no? Yung gilid ng yung ating tawag nito, lupa. Oh, dahil nga sa itong si Kong Pulong Duterte, merong 51 billion. So ito, talagang solid na solid. Oh. Kita mo yung mga bahay dito, alam ko natutulog yan sa mahimbing ngayon, no? Malamig yung umaga, time check tayo, alas 6:20 ng umaga. O yan, oh. Oo, may bahay. Oh, may bahayan yan dyan. Oh. Tapos mayroon na mapasasabi, bakit may mga basura? Malamang nasa mundo tayo ng mga tao, no? Mundo ng mga tao, siyang gumagawa ng mga plastic, mga solid waste materials. Pero mantakin na lang natin, isipin na natin, we have 2 million population, maigit ha. 2 million population ang habitants, no? Inhabited by 2 million. No? So, ibig sabihin ho nun, dadagdagan pa natin ng mga dayo galing ibang mga rehiyon ng Mindanao and Visayas and Luzon na dito naninirahan at tatrabaho, dito nag-migrate. Hindi pa sila bona fide residents ng Davao City, pero nadagdag na sila sa bilang. So ibig sabihin, nadagdagan yung konsumante ng mga plastic waste material. So ibig sabihin, kaya may mga ganyan. Pero grabe, no, 2 million, ganyan lang kaliit ang konti lang yan, minimalist lang yan. Kayang bilangin ng daliri yan mga 10 katao ilagay mo dito, i-assign mo para bilangin yung basura, kaya yan. Kayang bilangin ng daliri, literal. Samantala sa ibang lugar, wag na nating banggitin, alam na natin yan. Alam nyo na sa sarili yung mga die-hard Duterte haters, andyan kayo, nanonood kayo sa akin dito. So ito yung itsura ng namin dito, baha. So far, kita mo ba? Ano yan? Kulay Ovaltine lang ho siya. Kasi nga, lupa. Ibig sabihin na yun yung inaagos lang ng tubig. So yan po ay hindi natin talaga may iwasan kasi ang ulan. I-explain ko ba bakit may ulan? Bobo kasi ang bobo ang madidiit siya. Oo. Totoo yan, seryoso. I-explain ko ba bakit may ulan? Oo, at bakit ay nako, anyway, wag na lang, no? So sige, na-research lang kayo dyan nang madagdagan naman ang iyong mga ma-i-ensayo naman ang iyong mga brain cells ho dyan ng mga kababayan nating mga DDH, die-hard Duterte haters. Di baling pag nakawa na kayo ni BBM ng kanyang administrasyon, di baling grabe ang sakripisyo, grabe na yung hirap natin, sobrang taas ng inflation, sobrang krisis talaga, sobra. Pero okay lang sa kanila yun, ang mahalaga hindi si Duterte ang maupo. Kumbaga titiisin din nila. Sama-sama tayo magtiis hanggang 2028. Ganyan ang kalokohan nitong mga DDH nating mga kababayan. Anyway, isa lang ang update natin dito. Ito. Ako talaga ay curious kagabi. Sabi ko, grabe naman, sobra-sobra naman yung halos di ako makapaniwala na may ganong ibig ko sabihin, news na nangyayari din naman. Actually, bata pala ako, elementary days ko pa lang. Yun po yung mga panahon na meron akong kamulatan. Hindi man kami nagkakaroon ng TV dati, pero meron kaming napakalakas na radyo na Pombo Radyo. Talagang binabalita lagi na itong portion na to sa Talomo in Bangkal. Ulahan ito is Bangkal, ha. Yung Central Park, lugar ni Tatay Digong Elizabeth, no. Yung BP Sara Duterte, yung parang family nila.
ancestral house. Oo, dati. So andyan nakatayo ang ano bahay na. Puntahan natin mamaya kasi nadadaanan talaga sila nitong baha, panigurado kasi mababang portion ho 'yun, Royal Valley, ganyan, Taal area. So bahain talaga todo bata pa ako, 'yun na talaga yung setup ng lugar. So wala tayong magagawa kasi 'yun talaga yung design talaga ng mundo ng Mother Earth, di ba? So may mga lugar talaga na pababa hanggang dagat para yung ulan galing sa bundok ay tatagos dito sa kalupaan, mababang porsyon ng lugar. So ito na 'yon, Davao City. So ano pa bang mahalagang balita? So ito lang 'yan, update ha. So ako naman talaga ay nakatira sa northern part of Davao. Sabihin na natin nakatira ako sa Tibongko. Tibongko is ano na yan ha, malapit na ho yan papuntang Panabo City boundary. So northern part of Davao, pag doon ka nakatira, ibig sabihin wala ka masyadong access papuntang southern part of Davao. Ito na yon, Barangay Talomo, Bagua Playa, hanggang Toril, hanggang Santa Cruz, Davao del Sur, hanggang Digo City, Davao del Sur, Socsargen, ganyan. So wala ka nang magiging access sa lugar na to. Kaya ito, sinadya ko na lang puntahan. Meron naman akong camera, meron akong channel, kita paano ay makapag deliver ako ng balita, no? Balitang walang bias. Syempre, alam nyo ba ang ibig sabihin, GMA? Anong oras na, oh? Ngayon, andito, may mga 53 minutes, 10 minutes ago, ang balita, baha pa rin. Yung balita, kagabi na. Wala silang update ba na ganito, kagaya, kaaga, gatong update na, yung updated talaga siya, real time. Oo. Wala silang ganitong balita. Oo, na hupa na, grabe. Hindi naman sila magbabalita ng gano'n, no? Kasi hindi nga yun kasiraan ng Davao City at ng mga Duterte at mga taga Davao, kundi ang ibabalita ho nila yung talagang yung overflowing, lahat ng mga tao ay nasa tuktok na ng bahayan ng bubong nila nakatira. I mean, nakapatong. At yun, isang linggo yan nila bago titigilan na balita kasi maliban nga sa mataas ang clout ng mga Duterte, mataas ang clout ng Davao City, talagang paldo-paldo din sila sa pera, mali-malita, no, na matatanggap mula sa dito. Alam niyo na, sa Malacanang o saan pa ba niya galing, no, na siyempre pagkasiraan talaga sa Duterte, may compensation silang matatanggap, ganun yun. Nadami nga mga troll farms eh. So ito, yun yung pattern ng ng tubig. So kung hindi lang siguro talaga matibay itong 51 billion flood control project si Kong Pulong Duterte, ayun, no, ano ba tawag dyan sa bato na pinasok sa cyclone? Bata pa ako, ganyan na talaga yung yung mga flood control project dati pa. Ano ba tawag dyan? Kung hindi yan matibay, hindi wala itong bahay na to. Wala, ano na yan, sira na yan, no? Natuklap na yan ng ilog, baha, naanod na yan. So ngayon naman tawid tayo sa kabila nang makita ho natin kung ano meron doon. Okay, dito na portion, meron tayo nakita ng ha. Ayun, no, so inabot pala talaga sila ng baha, no? As in, nag-overflow. So I just thought na yung baha, balikan natin ha. So I just thought na yung baha ay hanggang sa may, lang talaga, no? Pinakagilid lang, ito, hindi siya nag-overflow. So akala ko andyan lang, dyan lang siya. Yan pala hanggang dito. Tumawid talaga siya ng bahay. Pero grabe nga, nakatuwa, no, nakamangha. Congratulations mga taga Davao kasi nagkaroon tayo ng Paulo Duterte na congressman na yung 51 billion na flood control project talagang nagagamit. Kasi ito, tingnan nyo, lumabas pala talaga yung tubig, umapaw, no, and overflowing, nag-overflow talaga siya. Tingnan nyo to, may dito, may bahang konti, yan. So may mga pa, natitirang tubig. So ibig sabihin, kung hindi matibay yung flood control project na ginawa, di sana wala na itong mga bahay, natuklap na to. Siguro hanggang dito yung yung lupa na tinuklap, no, na erode. O nagkakaroon sana ng erosion. Sige, babatay ng konti. Di ba? So napaka-safety ng mga naninirahan dito, yung mga bahay nila hindi nadala, no? Hindi natangay ng tubig, baha. Right? At dahil nga sa tatawid tayo sa kabila, medyo may kalayuan itong pedestrian lane. Ngayon meron tayong nakita dito mga bakas ng baha talaga pala kagabi, no? So ibig sabihin hindi lang pala sa mga bahayan nagkaroon ng overflowing ng tubig, kundi maging dito sa kalsada, highway pala, no? So itong highway na to ay City Garcia West ba, no? Ito, yan, may mga bakas dito ng pagbaha. So abot dito yung bit-bit dito yung baha ng lupa. Pero hindi naman nabasa yung ATM machine, galing. Nice one. So may mga outlet pa naman, May outlet pa naman, so pwede siya mag-ground. Ito yung portion, ito yung lugar, no? Malaki ang mga proof and evidence na umabot dito yung baha. Pero tingnan natin, ha? I mean, isipin na lang natin, ganyan kabilis maghupa ang baha sa Davao City. Bakit? Kasi nga, unang-una, maganda ang flood control project ni Kong Pulong Duterte, 51 billion ho yun, no? Solid. Pangalawa ay walang mga baradong kanal. Yung mga namin dito, mga creek, 'di ba? So yan itong ating tinutuntungan ngayon na Dambuhala, malaking creek.
Sa panahon na Tatadigong, as far as I remember, ito ay open canal. O maraming mga nasushoot dito ng mga kaskasirong driver ng taga Lirot, mga taga Toril. Oo. Hindi pala mga jeep ang nasushoot dito, kundi mga taxi pala. Kasi yung mga taxi, hindi yan sila talaga uubra sa mga driver, no, ng uso-uso ng Toril. O yun, uso-uso. Ano lang yun ha, kumbaga share ko lang sa mga hindi taga Davao. So ito yun, hitsura ng ano namin dito, syudad. Kapag binaha kami dito, sobrang hindi to siya ordinaryong baha lang, kasi inakyat dito ni baha ang lupa. Lupa 'yan, Di ba? Inakyat niya dito, so ibig sabihin ganyan siya kalakas na baha. Hindi siya ordinaryo. Pero dahil nga sa Davao nyo is disiplinado, although marami na rin mga pasaway as far as I observe, but still comparing pa rin talaga sa ibang mga mega cities, Davao State is still the best and number one when it comes to discipline. Ito, yan, creek yan, di ba? Hindi sana meron tayong mga nakitang basura diyan, ng mga nakaharang, di ba wala, yan, very minimalist talaga yung basura nakita ho natin. So hindi siya ordinaryong baha. So ngayon hupa siya agad, proof na hupa agad. Bakit hupa agad? Yan nga, ulitin ko, 51 billion flood control projects is very effective and well spending, no? Well spent budget. Tapos pangalawa, yan, disiplinado ang mga tao. Walang mga basurang nakabara sa mga pangunahing streamlines namin dito. Wala sa mga pangunahing mga creeks, open canal. Okay, balikan ko. Itong aking dinadaanan ngayon, literal, ay open trek ho ito dati sa panahon na Tatadigong. So wala pa rin baha sa panahon na Tatadigong. Yun nga lang, nung sa time ni VP Sara Duterte, as mayor naman siya nung time na yon, di hamak na mas pinaganda niya kasi imbes na gawing open canal, sinarado niya at heto na, nagiging walkway, nagiging pedestrian area na siya. Sidewalk, ganyan, no? So malaking ang mga Duterte talaga, sa totoo lang, safety is the first priority talaga ng pamilyang yan. Kaya kami mga taga Davao City, hindi kami talaga mananawang sumuporta sa mga yan. Kasi nga, may proof, may legitimacy of good leader. Legit talaga sila na magaling na leader. Legit talaga sila na mayroong malasakit para sa bayan, kaya lang mga nasasakupan. So we're blessed enough, we're happy na yun na nga, dito kami nabilong, dito kami pinanganak, dito kami lumaki. And ito yung aming nilakhan, mga Duterte. Born and raised, proud born and raised by the Dutertes. Yan, so ito yung portion ng tawag nito, ito yung portion sa may we're facing papuntang north, ano ba tawag dyan? Basta papuntang central. Central Mindanao area. So ibig sabihin, kapag pupunta ka ng Bukidnon, Cagayan de Oro City, ito po yung direksyon na to. Papunta ho yan doon. Kapag kapunta naman tayo ng Soxargen, papunta tayo ng mga General Santos City, Cotabato, South Cotabato rather, Sarangani, Zamboanga. So dito naman, so western part of Mindanao. Doon. West and south. Ito naman North Central Mindanao. So ito yung tubig. Di ba? May mga basurang nakikita dito, may mga styrofoam galing sa mga refrigerator. Ayan, basura. Hindi yan basurang nakakadiri na yung talagang may mga tae, mga diaper, walang ganyan. Lapitan natin. Kasi nga itong mga DDH, diehard Duterte haters. Sabi nila wala daw basura. Meron naman talaga, ulitin ko kasi nga ang nasa mundo tayo ng mga tao yung gumagawa ng mga plastic, mga factory, ganyan. So pag may mga plastic, asahan talaga, hindi naman natin nilulunok kasi kung nilulunok natin yung mga plastic na pinagagamit natin, sana walang ganyan, no? Pero dito, kita mo, pwede lang pulutin, hindi siya nakakadirig, tawag nito, basura. Nice one, galing, no? Davao, nakakatuwa. So ibig sabihin, abot talaga dito, lagpas, no? Ibig sabihin, lagpas dito sa tulay, ang baha, kasi tingnan mo to, halos magkalibil lang sila ng nitong pipe na to, water pipe, kasi water district ho yan sa unahan, likod, water district, tapos Coca-Cola naman sa unahan. So ito yun, tingnan nyo. So magkalibil pala talaga yung grabe lakas ng baha, no? Pero grabe, tingnan mo ang mga establishments, mga structures, bahay, walang natuklap, walang malang inanod, napaka-please talaga ng mga taga rito kahit paano, no? Kasi bilong tayo sa Congressional District ni Kong Pulong, 51 billion flood control project, well spent, di ba? So wala tayong dapat pagsisihan, no? Sa 51 billion. Kung napunta pa yon kila
kilasuan, no? Suwan ng Cagayan de Oro City, kumusta yung lugar nila, no? Kaya kapag ka binabaha, wala ako masyadong knowledge, pero marami akong mga nakikita mga post sa Facebook na yan na nga, kapag may baha, talagang maraming mga nadadamage sa mga kabahayan na hirap na maka recover. Oh, saan pa, no? Sa Lucena City ni Gigi Suarez, no? Isa yan sa talagang nanggigigil kay Sara Duterte kasi daw corrupt si Duterte, si Sara. Pero yung lugar pala niya, yung distrito niya, Lone District ng Quezon City, Lucena City ng Quezon Province. Ayun pala natuklap kahit walang baha. Oh, ito tingnan niyo to, di ba? Oh, grabe oh. Yan, napakakapal, napakatibay ng flood control project na yan. This is Talomo ha, Barangay Talomo, Olas, ganyan, Talomo District. District 1 ni Pulong Duterte. Oh, tingnan nyo, observe nyo na lang. Di ba? Ang ganda, no? Ibig ko sabihin, napakatibay. Dito tayo sa kabila. Oh, sa kabila din naman, oh, ganun din, oh. Di ba? Tibay din, oh. Tibay ng pagkagawa talaga ng mga revetment nila, napaka-astig, solid. Di ako sure ha, pero since merong pathway ho dito, ibig sabihin may mga bahayan. Pag may mga bahayan, may mga bahay. Anyway, sorry, redundant tayo doon ha. So ito nga, may pathway dito, may mga bahay-bahay. So pag may mga bahayan, so kumusta kaya sila, no? You know, daming mga basura, pero hindi basurang nakakadiri, no? Yung walang mga tawag nito basurang may mga diaper, di ba? O madalas nakikita natin yung mga ganyan sa lang, no? Wag na nating banggitin ulit. Oo. Alam na nila yan. Oh, yung mga plastic waste material lang ho yan. Ibig sabihin pwede pa yang recycle. Pwede pa yang kunin ng mga magbabasura dito. Yung nagbubuti ba? Bubuti bakal. Pwedeng kunin yan, oh, mga plastic, di ba? So ito yung Talomo River na siya talagang napuruhan. Ang dami. Lahat ng mga barangay na nadadaanan nitong Talomo River na to ay siyang binaha. So yun po yung mga nakita ho natin sa GMA, ABS-CBN and News 5 na balita na hanggang ngayon andun pa rin sila sa portion na bahang-baha. Oo. Andun pa rin sila sa portion na talagang nasa bubong yung mga tao. Oh, hindi na to binabalita ngayon, update. Wala silang di ba? Mainstream media yan ha, maraming pera yan. Oh. May mga pa yan, may mga sponsors pa yan galing sa mga politicians na yan na nga gustong sirain ng mga Duterte. Oh, pero bakit hindi sila makapag-update? Kasi nga doon sila focus sa mga materials na ikakasira, ikakadungis ng Davao City, Duterte and mga Davaoenyo. Kasi kahit pa anong panggagagot, panloloko, pambubudol na gagawin nila sa mga taga Davao City, pang-uto, wala, di mauto ang mga taga Davao City. Susit kami dito. 97%. Oo. Ayan, ito yung lugar. So lagpas tao. So kung dili ka magtindog, lagpas tao gid lumus ta. Tama ra gid nga nato sa lagbalay. Pero ay balay nga naanod. Ano naanod dito ah. Siyempre kay grabe ang ilang dito ang pressure, no? Naanod gyud, naanod na nato sa sapa. Labalay. Wala gid. Ay luyay no, sige ito nato. Layo pa. Layo pa sa tumoy. Sige. Inyo ha, wala ra man no kay liko-liko na murag ang pressure sa inyo hinay na no. Babaw mo, wala mo dito sa okay, pinaka-iwit mo. Taga diri ara mo dam. Wala daw ulan, di baha lang. Wala, baha lang. Lagi. Asa daw na may balita asa nagsugod ang ulan sa Talomo Mountain ana? Mount Talomo. Lagi no, so wala daw ulan, walang ulan. Oo, so ito ha, walang ulan. Mga nakausap ko dito, mga local, taga rito sila nakatira. Wala daw ulan. Oo. Okay na, so dito na tayo tatapusin yung portion na yun ng video vlog. So update siya. So mag-a-update tayo number 2. So para naman sa mga yung mga na-devastate na mga bahay, no, mga nasisira. Marami daw pala sa unahan. So puntahan natin. So I thought kanina wala kasi sa balita wala naman no. So yun, ibig ko sabihin sa mga shared post sa Facebook. So dito tayo, so update number 2. Punta tayo sa unahan, sana maabutan natin. Ibig ko sabihin matunto natin no, medyo may kahalayuan pa daw eh.